iniwang ng kanilang kahanan. Continue to bless them, Panginoon. At salamat at kami po ay nagkakasama-sama ngayong umaga to glorify Thy name. Dear Lord, as we study Thy word, please use me once again to be a blessing. Make this message a blessing to your people. Not only for the adults, but even for the young men and young ladies. Gamitin niyo po na magsilbing reminders, challenge, and aral sa bawat makikinig na iyo po umaga. Give us also a good connection, good sound, para ang iyo pong mga salita ay maririnig ng bawat anak ninyo even sa mga nasa virtual panahon. Kung meron pong hindi ligtas, ligtas niyo po sila at makilala nila ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bless every individual, bless every family this morning. For in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Nakita ko si Lord na kanina dyan sa Google Meet. Hindi siya nakaklip na may sakit. Isama ko sa panalangin. And then dito nag-practice kahapon kung mga ng practice ay mainit na siya. Panalangin natin. Now, dito po sa ating talatang binasa na ang programa po natin ngayong pong September is all about para sa ating pong mga old ones, most especially sa mga senior citizen at sa ating pong mga tinatawag po nating grandparents. Amen? At hindi lang sila senior citizen, but they are dual citizen. And hindi lang dual citizen, triple citizen. Amen? Filipino citizen, senior citizen, at citizen of heaven. Amen? Alright. Amen. Alright. Now, kaya sabi ko po, ako'y nananalangin sa Panginoon, nabigyan ako ng mensahe. And alam niyo, sabi ko nga po para sa mga preachers, ay yan po yung aming ginagawa na manalangin. Hindi po tayo magaya ng iba na, alam mo, ito yung Bible. Ang lesson natin ngayong umaga, pagplatin natin. Whoops! Yun. 2 Kings, chapter 25. Diyan tayo mag-aaral ngayon. Hindi po tayo gano'n. Amen. So, lagi tayo nananalangin, ano yung kailangan. And of course, even issues. So, napakahalaga. So, sabi ko salamat sa mga program ng ating simbahan na ilalagay natin so that wala doon kung ano yung program natin ay yun yung ating mapag-aaralan at focus na mga mensahe na ating pong naririnig. And this September ay ating pong pag-aaralan o tatalakayin o bibigyang pansin natin ang ating pong mga senior citizen. Kaya nga po, ang naisip ko na dadalhin na mensahe ay napakahalagang pag-usapan all about spiritual legacy. Amen? So, last time, doon sa Men for Christ, ay nag-preach ako all about legacy. Kaya sabi ko, gusto ko din ito sa ang topic na ito sa mga senior citizen. How I wish na sana isang araw dumating din tayo yung kalagayan ng mga senior citizen. Amen? Pero ako po, sabi ko kailanman hindi ako magiging senior. Kasi po, hindi talaga mangyayari sapagkat junior po ako. Nahihirapan naman tayo mag-isip. Anyways, how I wish na maabot natin ang magkaroon ng 20% discount pag umili ka sa Jollibee. 20% discount sa McDonald's. Amen? Parang seryoso yung umagaan. So, kasabi ko nga po, nung pag-meeting kami kahapon sa mga fathers, tama yung mga, sa right side ko, doon lahat yung mga malapit ng pag-senior. At dito ako yung mga mas matatanda, dito yung mga mas bata. Sa meeting namin kahapon. And ilang taon na lang, yung iba, isa, 2 taon, ay magiging senior citizen na rin po sila. And it's a blessing, amen? Maabot yung ganong kalagayan ng ating pong mga kapatiran, mga tatay at nanay natin. At marami pong mga sasabihin dyan. So kaya ngayong umaga ay pag-uusapan natin, it's all about spiritual legacy. Spiritual legacy.
Sino po dito yung senior citizen na po kayo? Dual citizen po kayo. Yung maraming. Amen. Salamat po. At thank you po. Congratulations po na naabutin yung mga kandidat. Yung iba, hindi natin alam, naabutin pa natin yan. Kaya, babalik po kayo. Kaya mga bata lalo na. Spiritual legacy. Yan po yung ating pong tatalakayin. Sabi ko nga, tayo po ay patuloy na mag-aaral. Na gusto kong ipaunawa sa inyo pag pinag-usapan natin ang word na legacy. Naghahanap ako ng magandang Tagalog ng legacy, pero binibigyan na ako ng meaning na pamana. Pero hindi lang po kasi basta pamana. At ginagamit din yung word na legacia. Okay? Pero magandang malaman natin ano ang ibig sabihin ng word na legacy. Para pag narinig niyo po yung legacy ay o legacia o pamana, whatever, at least maintindihan niyo po ano ang ibig sabihin. Amen? Kaya niyo po, hindi man tayo English-speaking people, kaya kinakailangan ibigay natin ang word meaning para maintindihan natin. Kaya salamat na lamang na meron po tayong dictionary. Amen? And minsan may nakailang mga kritiko na hindi naman galing sa Bible yung sinasabi nila sa dictionary naman. Anyways, kabayaan na lang natin mga ganun. Now, pag sinabi natin sa pagkakita tayo English-speaking people, kinakailangan natin na paliwanag para magiging maliwanag. Amen? Now, pag sinabi natin legacy is something transmitted by or received from an ancestor or predecessors or from the past. So, something, yan ibig sabihin, something transmitted or received. Yan ang ibig sabihin. Something na ipinasa or tinanggap galing sa ating mga ancestors. Pag sinabi natin ancestors is yun po, ancestors. Yan. Sa ating mga ancestors, sa ating mga ninuno. Mas maganda na lang yun. Maintindihan yung word na ninuno. Amen? Mga lolo-lola natin, mga ninuno or predecessors. Pag mga sinaling predecessors, yung mga tao na po sa atin. Amen? Or from the past. O nanggaling sa past, mga kapatid. And not only that, pag narinig natin po yung word na legacy, hindi naman something transmitted or something received, but also, pag sinabi ng legacy is a long-lasting impact. Yan ang ibig sabihin, a long-lasting impact of particular events and action that took place in the past or of a person's life. Yan ang ibig sabihin po ng tinatawag nating legacy. Something transmitted, something we received, natanggap po natin, at something na mayroong tinatawag na long-lasting impact. Yan ang pinakamagandang maintindihan natin. Yung mayroong tinatawag na long-lasting impact, mayroong pangmatagalang impact. Anong Tagalog ng impact? Impact to live. Amen. Okay? So, long-lasting impact. Yan ang ibig sabihin yan. Yung mga mayroon talagang impact sa buhay natin, nagkaroon ng influensya sa buhay po natin. Amen? Kaya nga po, pag-aaralan din natin yung tinatawag nating living legacy. Kaya nga pag sinabi natin living legacy ay buhay na pamana o buhay na legasiya. Pamumuhay na nag-iiwan ng marka. Yan ang ibig sabihin ng living legacy. Kaya nga, pag narinig yung word na living legacy, napakahalaga na tayo ay maging living legacy. Mamuhay tayo na mag-iiwan tayo ng magandang marka. Amen? It is emphasis that action and choices that shape a person's life. Na nagbibigay ng impact sa kanyang buhay. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na ating maintindihan. Kaya katanungan ko po ngayong umaga ay, ano kaya ang magandang legasiya? Ano kaya magandang pamana na iwanan natin sa ating pong mga mahal sa buhay? Dapat natin maintindihan, hindi tayo panghabang buhay sa mundo ito. Amen? Ako po ngayon, naririnig niyo po ako, alam ko sa aking kaisipan, alam ko sa aking puso, alam ko na isang araw, hindi sa ng pagkakataon ay magsasalita
dito sa inyo. Alam mo na isang araw maghihingi na ako. Ngayon medyo malakas pa yung boses ko. Pero alam mo isang araw, nagkakatang hindi ako makakapagsalita. Ganon din po kayo. Dadating yung panahon na manghihina po kayo. Lalabo lang inyo po mga paningin. Sabi ko nga po sa mga kabataan, akala nila yung pagsusuot ng eyeglasses na kapatid ay parang genius ka pag nagkasalamin ka at ikaw ay guwapo. Whatever sabi nila, sabi niya, mas guwapo ka pag may salamin ka. Kahit hindi na guwapo, basta wala lang salamin. Amen. Pero alam po natin na kapatid, na pag nagsusot ka na sa salamin, hindi yan pang-forma. Kundi yan ay kailangan mo na sapagat hindi mo na nakikita. Kaya sabi ko nga po sa inyo, minsan, pahabang-habang tayo may nagkakaedad, don't be offended. Sometimes, maaaring may mga tao kumakaway sa atin, pero hindi nila tayo nakikita. Huwag din naman sila agad husgahan na, grabe naman si ganito. Si ganito ay isnabera. Hindi ho, bakit lang po kayo nakita? Eh, bakit malabo na ang mata? Dadating ko talaga yun. May mga pagkakataon na kawin na hindi nyo naman kontrol yung ihipo ninyo. Pero huwag naman sana nakaihi kayo dito sa Pinoy. At makamulit ang hitay dito. Naalala ko po. Meron kong isang kilig ko ito na si Pastor talaga kung magtatawa ng meron kong isang matanda na engineer po yun. Kaya sabi niya, umiihi siya. Akala niya, okay siya. Pero maya-maya, akala niya yung ihi ko pumupunta doon sa urinal. Abay, hindi naman pala. Ayun, basta-basta yung mata. May mga pagkakataon na ulit, kailangan natin ng offers, kailangan nila ng adult tayo. Bakit? Dumadating talaga yung panahon na yung ganun pagkakataon. Kaya nga, mga kapatid, ano yung magandang legasiya, anong magandang pamana na naiiwanan natin? Kaya mas ang challenge ko muna is, we need to be a living legacy. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ating pong maintindihan ito bilang mga Kristiyano. Kaya sabi ko sa iyo, dadating ng panahon na may mga bagay na gusto kayong gawin pero hindi na magagawa. Kaya nalagay yung sinasabi, yung sinasabi ni Solomon, and even the Apostle Paul, sabi niya, redeeming the time, give importance to the time when you can do it. Kaya napakahalaga makapag-iwan po tayo ng magandang legasiya. Magandang pamana. Sabi ko nga po sa inyo, na itong pinapaunawa sa inyo, isang araw magtatapos tayo at maghihingan tayo. May mga bagay na gusto mo gawin, hindi mo na magagawa. Kaya ngayon malamang napakaganda na magbutihin natin yung ating ginagawa para sa Panginoon. Kaya nga as far as spiritual legacy is concerned, napakahalaga na meron tayong prinsipyo. Kaya nga, principles for building a valuable spiritual legacy. Madami po ito, baka makapagbigay lamang pa ako ng dalawa at may continuation po ito mamayang hapon kung hindi ko matapos. Kaya po, mahalaga na meron po tayong prinsipyo. Isang araw, ulitin ko po, kayo pong mga kabataan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganyan ang inyong kalagayan bilang kabataan na umaasa kayo sa inyong mga magulang. Umaasa kayo na lulutuan kayo ng magulang ninyo. Umaasa kayo na papaliguan kayo ng magulang ninyo. Umaasa kayo na pabansahin yung damit ninyo. Susuklayin yung buhok ninyo. At lahat ang ginagawa ng mga nanay at tatay sa inyo. Pero hindi ho panghabang buhay yan. Amen? Isang araw magsusulo ka. Kaya mahalaga na maintindihan natin ito. Ganun din po sa mga lolo at lola natin. Isang araw nilipas po yung ating panahon. Kaya ano po ang legacy ang iiwanan natin? Ang magandang pamana ang iiwanan natin. Kaya napakahalaga na magkaroon po tayo ng prinsipyo. Pag sinabi natin prinsipyo ay pamantayan sa pagtatagpo natin ng mahalagang spiritual na legasiya. Principles for building a valuable spiritual legacy. Amen? Kaya dapat natin maintindihan yan. So mahalaga po, salamat na napunta tayo dito sa church na naririnig natin ang pangaral ng salita ng Diyos at makakabasa tayo mula sa Biblia.
So, napakahalaga po. Now, ano po ang mga prinsipyo na napakahalagang bagay na atin pong pahahalagaan at upang magkaroon tayo sa araw ng valuable spiritual legacy? Number one, be intentional about teaching God's Word. Ako muna magsasalita sa mga mas nakakatanda. Okay? Sa mga hindi matatanda, mas nakakatanda. Amen? Para sa mga magulang. Magsasalita muna ako sa mga magulang. Kaya, pero hindi ibig sabihin na nagsasalita ko para sa mga magulang na hindi kayo magiging mga kabataan. Sabagat sa ako magiging magulang din kayo. Okay? Now, ang unang-unang prinsipyo na ilagay natin sa ating kaisipan, mga kapatid, ay ito. Be intentional about teaching God's Word. Pagka sinabing intentional, talagang plinano talaga natin, sasadyain talaga natin. Hindi by accident or hindi by chance. Amen? It is always on plan. Pag sinabi natin intentional, it is always on plan. Sinasadya talaga natin at sasadyain natin, paplanuhin talaga natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po. Kaya na this message, ito ay ipinanalangin, ito ay plinano, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ito ilalagay natin sa ating isipan, mga kapatid. Planuhin natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos para sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Tayo pong mga tatay, planuhin natin, seryosohin ninyo at bigyan pansin ninyo ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Don't just give baon. Huwag lang kayo magbigay ng baon. Huwag lang kayo magbigay ng pagkain. Huwag lang kayo magbigay ng anumang pangailangan ng damit. But most of all, turuan niyo po sila ng salita ng Diyos. Amen? Kaya be intentional. Gusto natin na maging maayos ang ating mga anak. Gusto natin ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Sadyain talaga natin. Turuan talaga natin sila. Kaya huwag tayo mapagod sa ginagawa natin para sa Panginoon. Ito ay yung problema natin. Bakit maraming tao may problema sa gobyerno? Nagsimula yan sa pamilya. Sapagat lahat ay mayroong pamilyang pinagdagalingan. Kaya nga, whether we accept it or not, lagi ko itong sinasabi, na tayo po mga kapatid ay bunga ng influensya ng iba. That's why we do the thankful. Kaya ngayon, it's time na nandito tayo. We are listening to the Word of God. Kaya nga napakaganda, ini-influensyahan ko po kayo ngayon ng salita ng Diyos. Kaya be intentional about teaching God's Word sa ating pong tahanan, sa ating pong mga trabaho, sa ating mga pamilya. So napakahalaga, be intentional. Sasadyain natin, don't just by chance. Ngayon, as a member of our church, kaya sabi ko salamat, nagiging member tayo ng simbahan, sapagkat ang simbahan ay malaking partisipasyon sa paglago natin bilang isang Kristiyano, ang malaking partisipasyon sa pagpiling po natin sa Panginoon. Kaya dito tayo natututo, dito tayo nag-grow, at dito tayo ginagamit ng Panginoon, naiintindihan natin ang ministry. That's why be intentional in our teaching ng salita ng Diyos. Kaya nasasadyain talaga natin, paplanuhin talaga natin, gagawin talaga natin, mga kapatid. Nang nakita po ninyo, narito po si Paul ay patuloy niyang mini-mentor si Timothy. But before that, nasabihin niya na continue thou in the things which thou hast learned, which is our text, is there gonna be a time in the life of the young Timothy na siya po ay tinuruan ng salita ng Diyos. Let's take a look po sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 5. This is a very familiar passage from the Bible concerning how Timothy taught by his parents, primarily his mother and his grandmother, na sinasabi mo dyan sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 5. Here's the Apostle Paul, sabi niya, when
I call to remembrance, verse 5, when I call to remembrance the unfeigned faith. What is unfeigned faith? Yan po ay, pag sinabing unfeigned faith, yan po ay dalisay. Sa Tagalog ay dalisay na pananampalataya. Purong pananampalataya. Walang pagpapaimbabaw. Yan ang ibig sabihin ng unfeigned faith. Dalisay na pananampalataya. Purong pananampalataya. Pure faith. Amen? Genuine faith. Yan ang ibig sabihin ng unfeigned faith. Sabi niya, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So we see here, brethren, as a result of the teaching of the Word of God by his mother and his grandmother, nakita natin ngayon, si Timothy ay nakakilala sa Panginoon, ginamit ng Panginoon, kaya nga may iniwang legasiya ang kanyang mga mahal sa buhay, at ngayon, iniintay sa ni Paulo, sabi niya, continue thou in the things which thou hast learned, pertaining to 2 Timothy chapter 1, in verse number 5, that was taught by his parents. So nakita niyo dito mga kapatid, kaya mahalaga talaga yung pagtuturo. Kaya nga sabi ko masali, mahalaga yung pagtuturo. How I wish, mga kapatid, ito yung nakita natin bilang mga mananampalataya. Uulitin ko po, it is very important na bigyan sila ng pagkain, bigyan sila ng pangatrikula, bigyan sila ng damit, bigyan sila ng mga kailangan nila as far as material things is concerned. But don't forget, brethren, our responsibility na turuan sila ng mga bagay patungkol sa Panginoon. In order one day na sila maging maayos, kaya be intentional about teaching God's Word. Let the Word of God an issue sa ating pong mga tahanan. Kaya mga kapatid, ito ang kailangan natin. So nakita po ninyo, nandito na po sa chapter number 2, ini-encourage na po ni Paul si Timothy na magpatuloy in the things which, sabi na, in the things which thou hast learned. Sa madaling sabi, meron siyang mga naunang natutunan. Kaya nga, yun yung ipagpapatuloy niya. Ano yun? Yung tinuruan siya ng salita ng Diyos. Makita po ninyo, baba tayo dyan sa verse number 15. Sabi, nakita po ninyo, binanggit ulit ni Paul, sabi na, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Wow! What a great commendation! What a great encouragement to see the Apostle Paul reminding the Timothy na meron siyang natutunan mula sa salita ng Diyos. And sabi niya, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Hindi sinabi ng Bible, and that from a child thou hast known Quran. Hindi. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Hindi sinabi that from a child thou hast known mathematics. Hindi sinabi ng Bible, napakaliwanag, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Praise God for the Holy Scriptures. Praise God for the Word of God. Kaya magpasalamat po tayo na mayroon tayong salita ng Diyos. Thank God sa mga Sunday school teachers na nagtuturo ng salita ng Diyos. Thank God sa mga parents na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, salamat na natututo sila ng mathematics. Salamat na natututo sila ng literacy. Salamat na natututo sila ng anumang bagay sa kanilang mga signatura. But mga kapatid, do not forget na turuan sila ng salita ng Diyos. That's why be intentional about teaching God's Word. Kaya mga kapatid, kaya sabi nilang patuloy ka sa mga natutunan mo. Kaya salamat na mula pa sa kanyang pagkabata, tinuruan siya na sinabi na kay Timothy, maging mag-respeto ka. Kilalanin mo ang Diyos. Huwag mo sanang isipin na alalahanin mo na lang ang Panginoon na matanda ka na. Ngayon pa lang sa pagkabata mo, respetuhin mo na ang Diyos. Sapagkat pag rumirespeto ka sa Diyos, sinasabi ng Bible mismo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father
mapagpakinabang sa iyo at magparespeto ka sa magulang mo. Kaya nga po, nakita po dito, there gonna be a time na tayo po ay aalalahanin. Kaya dito din po si Paul sabi na, when I call to remembrance. He just simply saying, kung akin lamang aalalahanin, kaya nga paganda, may mga bagay na aalalahanin tayo, may mga bagay na babalikan tayo. This time, binabalikan ni Paul, pinapaalala niya kay Timoteo, paano sa tinuruan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo po ba, one day, alam niyo ang ginagawa natin dito, babalikan ito. Babalikan ito. Paano babalikan? Babalikan ito mga kapatid ng mga susunod po sa atin. Hallelujah, one day sasabihin niya, RJ, salamat sa Panginoon, maalala ko, yung lolo ko, birthday kay Tatay Boy. Naalala ko yung lolo ko, kasama ko sa church. Nakita ko yung lolo ko, na naglilingkod sa Panginoon. Naalala ko yung lolo ko. Yan ang ganda sa iyo, RJ, paalalahanin kang lolo. Alex, ito ako wala kang paalalahanin ng lolo. Lolo ko sa tatay ko, hindi ko nakita. Lolo ko sa nanay ko, hindi ko rin mo nakita. Ewan ko salamat kayo na may lolo pa kayo. Amen? Are you listening, young people? Amen? How I wish, may sasabihin din ako na maalala rin yung lolo. Wala akong maalala kasi wala na tayo naging lolo. Wala akong lolo. Kaya natin po, mga kapatid, it's time for us, tayo po, especially kayo po, mga old ones, apples of this church, be intentional about teaching God's word. Magturo kayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos. By the way, naalala niyo po, yung tinuro ni Paul sa 2 Thessalonians chapter number 3, verse 10, tingnan po ninyo. At kung tinuturo ng lolo niyo po yan, mabuti. Pero alam niyo po, bibigyan na po nagtuturo kayo yan. Pero maganda na babalikan natin. Second Thessalonians chapter 3, in verse number 10. At makikita natin dyan ang isang prinsipyo na napakagandang matutunan natin bilang mga mananampalataya. Nakita niyo na po? Okay. Sabi mo ng Bible saan? Night and day, praying exceeding that we might see your face and might have perfect that which is lacking in your faith. Now, God Himself and our Father and the Lord Jesus Christ. Ano pong makita dyan? Night and day, praying exceedingly. So, makita natin ang verses sa malilim yung 2 Thessalonians, sorry. Okay? Of course, yan ang gusto kong pangkitin mismo. Yan yung verse na 2 Thessalonians. Malilim binasa. Sabi niya, for even when we were you, this we commanded you that if any will not work, neither should he eat. Ang prinsipyo ng salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang ayaw namang magtrabaho ay huwag namang makain. Bilugan niyo na po yan. Ituro niyo po yan sa mga anak ninyo, huwag lang po sa po ng ginagawa nila. That's the biblical principle. Sinabi niyo po noon, sinabi ko sa inyo, kasama ko pa kayo, sabi niya sa mga taga-Thessalonica, which, sabi niya, we're commanded, you, inutusan ko kayo, sabi niya ni Paul, that if anyone that work, neither should he, ang ayaw magtrabaho, ay huwag naman kakain. Ang problema ngayon ng mga tao, puro kain, walang trabaho. Pinaghugas at pinagkainan ng alamang hindi pa maghugas. Hindi ka alamang ginamit na ang kumot, hindi pa inilipid. Damit niya ng alamang,
na pinagbihisan, hindi ba marunong iligpit? Alam niyo po ba mga kapatid, naiintindihan natin, of course, halimbawa, itong mga bata ito, listen to this. Keep your calls. Sabi mo na yun. Ayaw na nagkakaroon sa church ha. Apo? Pero, okay na nito mga bata ko na pinagin. Kinakailangan talaga sila. Hindi na tinaasahan ko na magtrabaho sa labas sa tuloy na ng 500 pesos. Hindi ko manood. Pero, even the basic work sa bahay, dapat matuto sila. Halimbawa, naglaro sila, gumamit sila ng laruan. Kung naglaro sila, bilihan ng laruan, okay na yun. Pero, pagkatapos nila ng laro, matuto nilang ihipin. Ganun lang kasimple sa murang edad nila, tuturuan natin sila. Yan ang sinasabi ni Paul. Sa mga bata yun. Pero yung mga tatandaan na magkatrabaho, dapat ako magtrabaho na. Huwag ka lang asa sa magulang mo. Kaya even sa mga basic na bagay, kinakailangan matutunan ng mga bata. Kaya naman, be intentional about teaching God's word. Kaya nga, halukayin natin ang salita ng Diyos. Train up a child in the ways of God, and when he is old, he will not depart from it. That's the Bible. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng salita ng Diyos, may gabay-gabay na tayo. Yan ang kailangan natin po, turuan natin yung mga bata, mga kapatid, na sila po, na sinasabi ni Paul, ang ayaw magtrabaho, huwag naman kumain. Pero kung na puro kain lang, and after kumain, iiwanan ng pinagkainan, hindi man lang marunong magligpit, hindi man lang marunong magwalis, ayaw man lang maghugas ng plato, gusto lahat, magsisindihan. Lahat, boss. Ilang tagal, uupo na naman, puro na naman cellphone, puro na naman laro, puro na naman reel, puro na naman. Kaya naman, kapatid, kailangan turuan natin yung ating mga anak. It's time for us. Kaya naman, kapatid, kinakailangan talagang intentional turuan sila ng salita ng Diyos. Sasadyain talaga natin. Alam niyo yung problema, turuan natin sila ng discipline. Marunong na silang mag-o at opo. Marunong na lang mag-thank you. Sino nag-thank you sa atin pag nilulutuan kayo ng pagkain niyo? Kaya naman yung even basic na thank you sa mga bata, hindi nila alam gawin. Nagpasalamat po sila, binigyan nyo sila ng gabi. Nagpasalamat po sila kung sila po ay nilutuan nyo ng pagkain. Magaling lang silang maghingi, pero hindi mo sila marunong pasalamat. Kaya mga kapatid, napaka-basic. At least, tuloy-tuloy ito, bago po ko tumako sa second point na patapos sa ito. At least, one day mawawala tayo. Meron tayong natutunan ng prinsipyo. Mayroon po ng prinsipyo mula sa akin. Kaya po, noong unang panahon, yung mga matatanda, pag may nalalaglag na isang bumo, pinupulot pa yun. Sasabihin ng mga matatanda, kayo na lang. Sayang. Lalo yung mga farmers, bago pa makikita ng palay, grabe hirap. Pero hindi mo ngayon, maraming mga tao, walitas. Naunawan niyo mo? Kaya masalamat dito sa simbahan, nagtuturo ang salita ng Diyos ng hard work. Kaya ngayon tinuturo sa simbahan natin, learn hard work. Kung meron mga bagay na natutunan tayo mula sa salita ng Diyos, respeto, hard work, ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ang ayaw magligpit ng laruan, huwag maglalaro.
Ang masarap niyan, pagkatapos naglaro, iniwan, tapos sa susunod na maglalaro siya, hahanapin siya, Mami, Daddy, siya yung laruan ko. Ano ka, may nagalitin ka? Kaya nasanay tayo, lagi mayroong katulong, sunod-sunod lagi yung katulong, tapos sa masarap na rin, nakakain, halika, kain ka na, ito, oh, shoot! Bakit hindi pa upaling din ang tumain? Bihira. Kapag-hapon naman sa, sige, hide and seek pa tayo. Bihira, oras na pagkain, hide and seek. Kaya mga ulit, turuan natin sila sa Diyos. Be intentional. Number 2. Babasahin ko lang po at matapos na po ako tutuloy na lang. Set a good example of faith founded on God's Word. Set a good example of faith founded on God's Word. Mag-set tayo ng magandang halimbawa. Ulitin ko po kanina yung sinasabi ko, dito po muna pagkakapos sa kanina. Lahat po tayo ay bunga ng influence. The reason why naging magalang tayo, tinuruan tayo naging magalang. The reason why naging thankful tayo, sapagkat tinuruan tayo naging thankful. Lahat tayo. Pero alam niyo po ba, even yung mga pangit na natutunan natin, ay bunga rin po ng influence ng iba. At hindi mo kayo po mga kapatid, bakit natuto kayo naging pastos kayo sa magulang ninyo? Bakit? Yan ang nakita nyo sa kapapanood nyo ng mga telenovela. Yan ang napapanood nyo, bakit nagiging emotional kayo? Yan ang napapanood sa kapapanood nyo ng drama. Tawagan naman siya! Kaya nga artista, kasi mga arte. Ayun, nagsampalan sila yun. Kaya yun, sige. Pero gusto kong malaman hindi maganda. Nakita niyo po kayo, nakita niyo po yung mga bata. Nung nauso ang kabaklaan, ayun, puro marami na rin mga bakla. Nakita natin, commercial sa TV, wala na ibang nakita commercial sa TV, kundi puro karamihan. Lalabas na, lahat, ipapalabas dyan. Commercial sa mga cellphones natin, nandiyan na lahat. Kaya ngayon, kahit hindi mo naman kailangan, bibilihin mo bakit? Nainggan mo kayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na mag-set tayo ng magandang isang. Lalo yung ginagawa natin dito sa simbahan. Pumupunta kayo sa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos. At least, nadadala natin yung ating hangin. Kaya ako yung nakikiusap sa inyo, every time po kayo dito sa church, makinig kayo at uuwi kayo ng kailangan. Hindi ko pinagbawalan magkwentuhan dito, pero magkwentuhan kayo after the service and not during the service. Hindi ko pinagbawalan dito ang fellowship. Ang fellowship ay after the service and not during the preaching service. When it's time to listen to the word of God, it's time na makinig tayo. It's time, sabi ko nga, kung meron ang bagay na mahalaga natin, yung salita ng Diyos. Kailangan mo wonder, minsan, uuwi tayo, wala tayong matutunan. At sasabihin, saan ka nagaling? Ng church. Pero meron pa bang natutunan? At gusto kayong umaga, kayo pong mga tatay at nanay, naiintindihan niyo kung sinabi pa lang ng Biblia, na ang ayaw ng trabaho, huwag naman kakain. So, ang magagawin mo ngayon, turuan nyo ngayon, yung mga anak ninyo ng hard work. Amen? Amen? Alam niyo kasi minsan, tayo ang gustong sumunod. Pasusundin tayo ng ating mga anak. Sinabi mo sa usap ko sa parents, dapat kung may tatay, ikaw ang tatay sa tahanan. Hindi ka pwede magsusunod sa asawa mo. Bihira. Kaya ngayon mga asawa ko, bakit matutunan kayo mag-respeto sa mga asawa ng lalaki? Pero alam niyo po ba, napagkausap ko din po yung mga tatay,
sinasabi ko rin sa kanila, at least, sabi ko, tignan niyo din naman mo yung pangangailangan ng pamilya nito. Baka naman may nakapabayaan din mo sa pamilya nito. Hindi mo sinasabing magaling, pero bilang pastor nila, at least may marinig din sila mula sa akin. Hindi tayo perfect, pero at least, narinig tayo, baka naman, meron kang din napapabayaan din natin yung ating family. May mga pangangailangan din sila. Bibili din sila ng pang-makeup nila. Kung gusto mo maganda yung misis mo, bigyan mo din yung pang-makeup. Amen! Baka lang kahit good thing, walang pambili. Bakit? Lumalabas na yung buhok sa iyo. Hindi mo pili ka rin ng good thing. Gusto mo mabango yung asawa mo, hindi mo pili ka rin ng shampoo at sabon. Kasi tingnan ka, manlipot ka. Wala naman pa ng sabon. Di mo ba? Kahit sinasabihan ko po yun, yung mga tatay dito, nag-usap kami. Kaya at least nare-remind tayo mga kapatid. Pero sinasabihan ko dito, sinasabi ko din sa inyo mga asawa ko ba, expect nyo yung asawa ninyo. Kung meron mo siyang kapabayaan, do it in a nice way. Kaya nga, sabi namin, wala nang pinakamaganda pa na nag-uusap. Ang problema, marami tayong panahon na makipag-usap kung kanino, nakausap mo na yung manok, nakausap mo na yung aso, nakausap mo na yung buhaya. Lahat na nakausap mo, pero hindi mo nakausap yung asawa mo. There's something wrong with you, Father. May problema tayo. Hindi mo nakakausap tayo mga anak mo. Kaya nga, baka naman, sabi ko nga siya, nakausap ko na, pati yung kubra. Lahat na nakausap mo, pero hindi mo kinausap yung asawa mo. My goodness. Gising tayo. Kaya nga, hindi tayo simbahan, walang perfecto sa atin, walang magaling pero kailangan nag-uusap tayo sa salita ng Diyos. We need to set a good example. Amen? Kaya nga mga kapatid, pag kinakausap natin ang bawat isa, alam natin na pag-uusapan natin, walang hindi na isos nagkakasundo kung na pag-uusapan. Yan problema naman kasi, nandito yung isa, may ibang kausap, may ibang ka-textmate, nandito din yung isa, ibang din, kaya hindi na ako ang hindi gagawin ito. Ganun din yung mga anak nila, lahat na, pare-parehas na lang. Ano nangyari? Magulong pamilya. Pero mga kapatid, ang ating panalangin sa Panginoon magkaroon ng maayos na pamilya. Kaya mag-iwan tayo ng magandang legacy. Kaya mag-set tayo ng magandang. Kaya alam mo ba, at least yung ginagawa dito sa church, ito ay magandang halimbawa. As long as nandito pa kayo sa church, meron pa kayong pag-asa. As long as you believe on the Word of God, merong pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, napaganda na dito sa simba na pag-uusapan natin. Walang perfecto sa atin, lahat tayo merong pamintasan. At maaari kayo yung iba, tumitingin kayo sa iba, kinukumpir mo asawa mo sa iba, bakit siya, balik-balik niya. Tingnan natin, pag kayo na rin dalawang magsama. Sasabihin ko sa iyo, makikilala mo rin sa nalulusan. Kaya nga, kung yan ay yung pamilya ninyo, pag-ulihin ninyo, pasalamanan ninyo ang Panginoon, and let's establish a godly family. We need to set a good example. Kaya sa mga tatay na nandito, mga nanay na nandito, ano ang pagandang nakikita sa atin ng ating mga? Kaya nga po, maganda na rin tayo matibay na pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko nga po lagi, at least, kung sasabihin sa atin one day ng ating mga anak, salamat sa tatay ko, yung tatay ko, matapat sa Panginoon. Yan din ang sasabihin. Hindi na sasabihin ng anak ninyo, tatay ko sundalo, tatay ko engineer, tatay ko hindi lang po yung anumang profession nito, but most of all, sasabihin ko yung tatay ko, sasabihin ng anak ko, he is a good man. Siya ay mayroong pagkakilala sa Panginoon. Yung tatay ko, mahal niya ang Diyos. Yung nanay ko, mahal niya ang Diyos. Yung tatay ko, mahal niya ang gawain ng Panginoon. At yan din ang gagayahin ko. Sapagkat alam ko, lahat ng kayamanan na
magiging okay sa paningin ng iba, pero higit alam ng Panginoon yung pamilya natin. Kaya mga kapatid, ready ko, we need to set a good example. Young people, panahon ninyo ngayon na kayo ay nandiyan sa piling ng inyong mga magulang, magpasalamat kayo meron kayo mga magulang. Be thankful sa mga parents ninyo. I have learned something this morning. I have some 2 points pa. Hindi ko ba na-elaborate na may yung second point, pag-usapan niyo mamaya ko. Let's all stand up, please. Loving Father, we thank you